Pagdidebatehan mamaya sa House Committee on Public Information ang Freedom of Information Bill. Mahigit 2 taon nang nakabinbin sa committee level ang panukalang ito. At isa sa mga pinagtatalunan ay kung dapat nga bang isama rito ang probisyon kaugnay sa right of reply. Sama-samang nagmarcha mula University of Santo Tomas hanggang Mendiola. Ang mga miyembro ng ilang media organization, samahan ng mga manggagawa at militanteng grupo upang ipakita ang kanilang pagkadismaya sa di pag-usad ng Freedom of Information Bill. Panawagan nila kay Pangulong Noynoy Aquino, suportahan ang pagpasa ng panukalang ilang taon nang nakabimbing sa Kongreso. July 2010 nang ihain ni Quezon Representative Erin Tañada ang House Bill 53, ang bagong bersyon ng panukala. Pero napako ito sa House Committee on Public Information. Noong 14th Congress, aprobado na hanggang third at final reading ang bersyon ng FOI bill sa Senado at Kamara. Pero nang iraratify na ito sa Kamara noong huling araw ng sesyon, walang umanong quorum, kaya di na ito tuluyang nakalusot. Sa House Bill 53, nakasaad ang pamantayan para mas maging madali ang pagkuha ng impormasyon mula sa iba't ibang ahensya ng gobyerno. Pero ang pinagtatalunan ngayon ay ang paglalagay ng right of reply provision na nakasaad sa House Bill 4252, ang FOI version ni Nueva Ecija Representative Rodolfo Antonino. Dito, kailangan bigyan ng pantay na pagkakataong makasagot ang nasangkot sa isang issue. Kailangan parehong lugar at laki ng espasyo sa dyaryo at parehong airtime at schedule pagdating naman sa mga electronic device tulad ng radyo at telebisyon. Bago maupo sa pwesto, inihayag ni Pangulong Aquino na susuportahan niya ang FOI bill. Kaya nagtataka ang ilang grupo sa tila pagkalimot ng Pangulo rito. Depensa naman ng Malacanang, nagsumite na sila ng substitute version ng panukala. Unang-una, yung batas po na ating pinaplano, meron po tayong safety nets po para sa mga tobacco growers. We recognize po na may mga farmers kung kailangan tulungan at yun po ay kasama po sa